regarding this EDSA rehab, more particularly sa traffic na madadanas o dinadanas natin ngayon dyan sa EDSA Pasay, makakapanayam natin si Sir Miguel Castillo, ang Division Head ng Pasay Traffic and Parking Management Office. Sir Miguel, magandang hapon po and Merry Christmas. Bong Nebria po para sa Biyaheng IZ. Yes po. Hello po, Colonel Nebria. This is Miguel Castillo po from Pasay Traffic and Parking Management Office. No? Yes. Speaking on behalf po ng aming hepe na si Ferdinand Lee. Yes, Yes po. Sir Miguel, regards to Sir Ferdinand Lee, ang yung happy dyan sa Pasay. Well, Sir Miguel, I know you're on the ground right now supervising the traffic dyan sa may area nyo. Kamusta naman ang lagay ng trapiko dyan? Actually, sir, talagang nakaka-experience talaga ng delays no dun sa ating flow ng mga sasakyan. That is because yung ating concrete barriers no na-adjust siya ng 2 lanes on both sides po, on both direction. So 2 lanes on northbound lane side, then yung 2 lanes din doon sa southbound lane side. Yun po. And then, ang nakikita naming isa pang cost ng congestion doon is yung mga bus lane, yung mga bus na dapat na nasa loob ng busway, doon sila nagtatraverse sa labas. So, kapag nagsasakay ng mga tao, doon sila humihinto sa labas. So, 1 lane na lang yung nadadaanan talaga. Teka, Sir Miguel, so ibig sabihin, yung relocation ng barriers na 2 lanes, for the rehab alone yon, hindi makakaraan Yes, ang city buses doon? Yes po. So, yung okay. bus po yung Nasa mga right buses side. are traversing doon sa labas po ng ating bus lane. So basically, ang loading and unloading, kasi may loading and unloading zone dyan sa may Pasay TAF, if I'm not mistaken. So ibig Yes po. sabihin, doon sila magbababa at magsasakay ngayon sa Yes po. curbside. At may nag-a-assist naman ng enforcers din doon. Yun nga lang talagang 1 lane na lang yung nadadaanan. Added pa yung mga naka-obstruct, yung mga Oo. tao ngayon. Sobrang dami ng mga tao ngayon, sir, talaga. As I observe po, kasi nasa mismong EDSA top, I can understand, Sir Miguel, kasi with the yung wala pang rehab naka-set up diyan. I mean, the EDSA Pasay TAF intersection is busy as it is, Yung wala pa Opo, tayong opo. ginagawa. Much more ngayon na dalawa yung ma-occupy ng EDSA rehabilitation, and then ang loading and unloading ng buses nasa kanan. Meron pang jeepney dyan. Meron pang terminal ng provincial bus dyan, if I'm not mistaken, Sir Miguel. Yes, sir. Meron. So, So, ang ginawa namin dito is nagdagdag talaga kami ng personnel para mag-TDC doon sa affected areas. paano yung Sir Miguel, can you enlighten us? Kasi di ba, dyan sa intersection ng Pasay TAF, may left turning going to Pasay Libertad, tama? Yes, sir. Will it continue to have a left turning vehicles doon sa area na yon? Despite Yes, the sir. reconfiguration ng EDSA? Yes, sir. Tuloy-tuloy pa rin siya. So, meron pa rin siyang left turn doon. Oo nga, kasi para sa mga kababayan natin, alam niyo po, kami na mga na involved sa traffic management, we call it conflicts, we're trying to manage this conflicts sa mga intersections para po hindi tayo masyadong matagalan sa mga pag-stop and go natin dyan. Kung matatandaan niyo po, ito kung may magle-left dyan, tapos yung mga buses po, nasa kanan pa nagsasakay. So basically, 2 lanes na po nabawas. So 2 lanes para doon sa rehab, 1 lane para sa left turning, 1 lane para doon sa loading and unloading. So you can just imagine there's only 1 lane available for passing through vehicles. Tama po ba, Sir Miguel? Opo, ganun po talaga ang nangyayari po. Medyo mabigat tong tasking nyo dyan. Yes, This sir. will last. Actually, dinidisregard na rin namin yung ilaw para magtuloy-tuloy nga yung flow. Yun nga rin talagang naging napakasikip nga niya. Gawa ng, yun nga, yung ating mga bus, mga buses, doon siya sa labas nag-pick up ng mga passengers.
So for the imagination, for the appreciation ng ating mga tagapanood at tagapakinig, two lanes po ang gagamitin para sa EDSA rehab. So when you talk about two lanes, that's already 40% of the available road, yung capacity ng EDSA dyan sa may Pasay area. So you're taking two lanes, so that's 40%. Ang magiging available 60% with the same not the same number of volume kasi bakasyon pa tayo, no, Sir Miguel? Yes, sir. Mababawasan pa rin yung volume natin. So maybe hanggang kailan ba natin inaasahan na ganyan yung configuration ng EDSA Pasay from Ross Boulevard up to Taft Avenue? Siguro hanggang by next year, hanggang sa matapos yung ating repair dyan. Ganun na talaga yung setup. Ngayon, so kailangan talaga nating pagtiisan at konting unawa din sa ating mga motorista. Pero ang Pasay Traffic naman at MMDA ay magkatuwang naman para maibsan yung ating congestion dito. Actually, Sir Miguel, right now, while we are doing this interview, pinapalabas po namin yung parang how will this rehabilitation will go through, paano po yung lane by lane na pagsasagawa nito. Pero by come January 5, na tayo Sir Miguel, parang back to normal na tayo. School, work, open na lahat. It will be busy again in that part of Pasay. Will there be any alternate routes para maibsan lang yung volume na dumadaan dyan with the current reduction ng carrying capacity ng EDSA sa lugar na yan? Will there be alternate routes that you will be providing for our motorists para hindi na sumalpak dyan sa EDSA? Dito naman sa amin, dito sa aming area, sa Pasay. So, pwedeng magamit na alternate route ang Buendia or Libertad. So, kung papunta man sila ng Makati, so yun yung pwede nilang gamit, na alternate route doon. Mm-hmm. Tama, Sir Miguel, kasi when was this? I think nung Tuesday, nag-clearing kami sa EDSA Pasay TAF, kasi nga yun nga in-anticipate natin tong yung rehab na to. Actually, inaano nga namin we've been telling na sa info drive namin na gamitin yung Libertad, if not Libertad, yung Buendia. Kasi yung Buendia, dire-diretso ng Makati. Yes, sir. Dire-diretso ng Ayala, dire-diretso ng Makati Avenue. And if you will go further to Mandaluyong, pwedeng gamitin yung Makati-Mandaluyong Bridge or Pantalyon-Kalayaan Bridge to cross from Makati to Mandaluyong and to your point of destination. So, mababypass mo tong yung repair na to. Meron pa tayong Baclaran, yung Baclaran side. Kasi may lumalabas ng marami rin lumalabas na mga kababayan natin dyan from Pasay, Baclaran area, crossing EDSA and going to Libertad. So, that will also be a burden on your part, Sir Miguel. Yes, sir. Actually, hindi lang naman yung mga kababayan natin na galing Baclaran, pati yung galing ng sa area ng Bacoor, gano'n. So, halos dito rin naman sila dumadaan sa Ross Boulevard. Pakanan ng EDSA. So, talagang volume talaga tayo, Pagka, let's say, yung mga normal days bukas, so talagang asahan pa rin natin talaga na mas lalong bibigat pa yung ating yung EDSA. Sir Miguel, isa sa mga nakikita rin namin problema dyan dahil may mga provincial buses, ito nung wala pang EDSA rehab, na nakikita namin na dyan nagbababa at nagsasakay sa EDSA, where in fact dapat sa PITX sila. Will there be a enforcement force from LTFRB to implement strictly yung mga pagbababa at pagsasakay sa sa PITX para hindi na sila makadagdag dyan? Kasi like what you've said, yung mga city buses nga sa kanan na magsasakay at magbababa. Were there any talks na nangyayari tungkol dyan? Kasi alam ko may isang
terminal dyan na hindi naman dapat doon na nagbababa, kundi dapat sa PITX na. Kasi kawawa yung mga pasero natin maapektuhan dyan. Yes, sir. So, with regards po dyan sa matter na yan, no? So makikipag-dialogue kami sa concern Oo. agency po para po magawan po ng solusyon kaagad. Mm. O kasi kung hindi, Sir Miguel, maano natin dyan, dadagdag po sila sa foot traffic, ano? Alam naman natin, hindi naman ganun kalakihan ang sidewalk dyan sa part ng EDSA Pasay na yan. Kung maghahalo po yung papunta ng probinsya at saka yung mga city commuters natin ng EDSA, unang-una, yung espasyo na kukunin ng mga buses dyan, and at the same time, yung mga espasyo na kukunin ng mga commuters natin. Alam naman natin, yung mga commuters, minsan, sinasalubong nila yung mga bus. Kaya isa pa ito sa nagpapadagdag ng traffic. Will there be additional enforcers on your part? Or hindi ko pa alam yung yung siguro kailangan din natin makapanayam yung hepe ng Southern Traffic Enforcement District ng MMDA dyan kung paano makikipagtulungan with the local government to manage yung pedestrians and commuters as well. Actually, sir, kaninang umaga, nag-start na kami mag-deploy po ng additional enforcers namin po. Para nga po ma-assist nga po yung flow natin, pati yung mga pedestrians natin. Ang nagiging problema lang talaga sa ngayon po, no, based sa observation ko kasi nasa EDSA TAF ako kanina, Rotonda. Talagang medyo matitigas po yung ulo ng ating mga commuters, no? Kumbaga, nagda-direct kami kung saan sila dapat sumakay. Opo. Ang problema, talagang hindi sila nakikinig po. So, isa pa yon sa nagpapalala ng ating situation ngayon. Tama yon, Sir Miguel. It's not new to us. Nakikita namin yan. Katulad nung sinabi ko nga sa inyo, nag-operate kami sa EDSA Pasay TAF noong December 23. And yung mga tao talaga, siguro by muscle memory na lagi nilang ginagawa, sinasalubong yung mga jeep doon as far as EDSA. So talaga pong tumitigil yung mga jeepney. Kasi katulad ng mga senior citizen, hinihintuan ng mga jeepney para makasakay na maayos at lang ligtas. And then, yun nga lang po, ang delikado dito, kasi doon sila mismo sa EDSA, bago pa kumana ng Pasay TAF. So napakadelikado. So I can imagine what you're saying to us na ang hirap i-manage yung mga pedestrians and commuters dyan dahil nakasanayan, yung nakasanayan. Ngayon, babaguhin natin to for the EDSA rehab. It will really take time for us para ma-implement yung gusto natin kasi like what I've said, tagal-tagal na namin ginagawa to. Ngayon pa kami papagbuwalan. Alam mo naman, I know, Sir Miguel, alam mo yung sinasabi ko mga rason na ganyan, di ba? Yes, sir. Actually, marami kaming experience na talagang yung mga enforcers parang inaaway talaga ng mga commuters natin, pedestrian, kapag tinuturo natin sa kanila kung ano yung tama doon sa kalsada. Tama yon. And thank you, Sir Miguel, for your service. Christmas na Christmas. Naka-duty kayo dyan sa EDSA Pasay to oversee the traffic management in the area while we're doing the EDSA rehab. Sir Miguel, I'm giving you the mic. Please, kung may mga paalala ka sa ating mga commuters, sa mga kababayan natin sa Pasay, siguro bigyan ka na rin namin ng pagkakataon para batiin mo yung mga tropa mo na naka-duty rin at yung happy mo na si Sir Ferdinand Lee. Opo, yun ka po. Ang Pasay Traffic and Parking Management po ay humihingi po ng paunawa sa lahat po ng motorista, commuters, pedestrian na dumadaan po sa EDSA. At mapanatag po kayo na ang lahat po ay gagawin namin para po masolusyonan po ang nangyayari pong traffic congestion po dyan po sa EDSA po. Particularly doon sa ginagawang EDSA busway repair. Yun nga po, binabati ko rin po ang lahat ng mga traffic enforcers na naka-duty po ngayong December 25. Mag-iingat po kayo at maraming salamat po. Well, Sir Miguel, I hope this will not be the last time that we will be talking to you. Mahaba-haba pa po itong tinatawag nating EDSA Rehab.
At until January 5 pa yung banda dyan sa Pasay TAF, I think we will always invite you to give us an update on what's going on dyan sa lugar nyo as far as the EDSA rehabilitation is concerned. Again, Sir Miguel, Merry Christmas sa inyo. Mabuhay ang mga kawani ng taga-Pasay Traffic and Parking Management Office and mag-iingat tayo palagi. Opo, maraming salamat din po.